Tawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng ating kwento ngayong linggo na pinamagatang Papel na Pera, dito sa ating dula, Super Pipita. Malapit nang tumilaok ang mga manok. Isang ikot pa. Bravo! Si Bisi, gising na pala siya. Gising ka na pala, Pipita. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ang napag-usapan niyo ni Pedro na kailangan ko raw ng bodyguard? Si Mayor naman. Huwag niyong sabihin na kukunin niyo akong bodyguard ninyo. Ang gulo ng mga pusang to. Dito pa nag-aaway. Naku, aray ko. Sir! Nasugatan ang paa ko. At dumudugo. Wala kayong hiyan na mga pusa. Paano kung may rabies kayo? Sir, tingnan ko nga po. Nakagat yata kayo? Talagang nakagat ako. Ang sakit, ang sakit. Ano ba talagang iniisip ni Mayor? Ang dami niyang pwedeng ibigay sa akin. Pusa pa talaga. Kasalanan mo to, Pipita. Bakit mo hinayang makalapit yung mga pusang yun sa akin? Hindi naman mga pusa natin ang kumalmot sa inyo, Bisi. Nakakulong yung pusa natin. Paano ka nakakasiguro sa sinasabi mo? At ano pang tinutunganga mo dyan? Dalhin mo na ako sa ospital. Ano bang problema ni Ram? Nasa labas lang siya. O baka may nanloob na pala rito sa amin. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Maaga pa para magkampanya. Ano ba kasing naisip niya? At bigla na lang tumakbo bilang mayor. Madam! Yung susi ng sasakyan ni Bisi, Mayor. Bakit, Pipita? Anong nangyari kay Ramon? Habang pinapanood po ako na nag-iensayo o nag-eersisyo, may pusang bigla na lang dumating at lumundag. Kinagat po ang binti ni Bisi. Grabe ka naman, Ramon. Gasgas lang yata yan ang kuko ng pusa sa binti mo.
Parang galos lang yan. Ay, paano kung may rabies ang pusang yon? Saan ba nanggagaling yung mga pusang ligaw na yon? Ay, nakakainis yung mga kapitbahay na nagpaparami ng pusa. Hindi man lang nila pinapakain. Hindi man siguro nagbibigay ng tira-tira. Baka naghahanap lang sila ng makakain. O baka nag-aaway sila dahil sa isang babaeng pusa. Nakakainis talaga yung mga kapitbahay na nagpaparami ng pusa. Pero hindi naman pinapakain. Hindi siguro nagbibigay ng kung ano-ano dyan. Yung tira-tira kahit tinik lang ng isda. Akala ko hindi papasok si Madam sa opisina. Siya na pala ang papalit. Ay, magandang umaga po, Mayora. Madam na lang ang itawag mo sa akin, Dalisay. Si Ramon lang naman ang politiko rito. Baka kung may ibang makarinig, isipin pa nilang ako ang mayor. Ang itinuro sa akin ni Lolo Simpot, Madam, ibigay ang karapat-dapat na paggalang. Dahil si Boss Ramon na ang magiging mayor, nararapat lang din na mayora ang itawag namin sa inyo. Paano naman yung babaeng abogado ni Mayor? Busy Mayora ang itatawag sa kanya kapag siya ang nanalo. Dahil babae siya. Ha? Oo nga no. Ay, Madam. Madam pa rin ang tawag namin sa kanya. Kumusta naman po ba si Bise? Ay, nahuli kami dahil kagagaling namin sa ospital. Ha? Ay, bakit Madam? May sakit po ba si Pipita? Meron bang sakit si Pipita? Mukha namang malusog. Si Ramon ang dinala ko sa ospital dahil kanina habang pinapanood niya si Pipita na nag-iensayo, may pusang bigla na lang lumundag at nasugatan ang binti ng asawa ko. Napakaingay mo talaga, Pedro. Tawa ka pa ng tawa dyan. Baka pati mga babae sa paligid mo napapasabay sa mga pagtawa mo. Kahit hindi nila alam kung ano ang tinatawanan mo. Paano ba naman akong di matatawa, Dalisay? Pusa lang ang nakasugat kay Bisi Mayor. Ano ngayon? Baka dahil sa pusa hindi siya manalo bilang mayor. Uy, kung ano-ano ang sinasabi mo. Kasi naman, inalmot lang ng pusa, nagpa-hospital na. Paano kung may rabies nga yung pusang nangalmot sa kanya? Ligaw din naman ang mga yun Hindi natin alam kung ano ang kinakain ng mga pusang yun. Baka hindi pa nga nabakunahan Ikaw rin ang nakita kong naghagis ng tira-tirang pagkain sa mga pusang yun sa mga tapat ng bahay nila. Nako huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Handa na po ako, Mayor. Sige po, magmi-meeting tayo sa Sabado para mapagkasunduan natin ang mga kailangan gawin para sa ating kampanya sa susunod na linggo. Oo, Mayor. Magkita po tayo sa munisipyo bukas. Sige, bye. Talagang ang bilis ng araw. Hmm. Kampanya na agad sa susunod na linggo. Ngayon pa lang inaasahan ko na ako ang uupo sa opisina ni Mayor. Mayor na rin ang tawag nila sa akin. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang huli kang nangako sa mga empleyado mo sa negosyo. Buti pa yung pinapadala nilang kare-kare sa'yo, masarap. Pero yung pangako mo sa kanila, napanis na. Ano bang ibig mong sabihin dyan, Lucrecia?
Ibinigay ko na ang mga kumpanya. Kapag ako na ang mayor, mahaharap ko pa yon. Kakausapin ko na ang accountant tungkol sa taas na hinihingi ng mga empleyado para sa sweldo nila. Ay nako, kunting panahon na lang. Hintayin mong manala ako bilang mayor. Ilang buwan na lang ang bibilangin, Lucrecia. Akala ko ba ako na ang bahala? Sa Mayo pa ang eleksyon at Hunyo pa ang panunumpa ng mga mananalo. Siguraduhin mo kasi, Lucrecia. Ang tanong ko lang naman, anong koneksyon ng pagkamayor mo sa pagtaas ng sahod ng mga empleyado? Bago ka pa man manalo, anong plano mo? Hindi ko pa iniisip yung bagay na yan. Huwag ka namang niga. Nag-aalala lang ako. Baka hindi mo bigyang halaga ang mga empleyado at baka ayaw ka nilang manalo. Ano bang ibig mong sabihin dyan, Lucrecia? Baka hindi ikaw ang manalong mayor. Hindi pwede yan. Kailangan ako ang manalo. Ako ang nakakaalam sa mga empleyado. Sabihin mo sa kanila na ako na ang papasok sa opisina kapag maharap ko. Kailangan kong makausap si Missy Mayor. Tapos na ang Marso. Malapit na akong umuwi, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakakuha ng sahod kahit isang buwan man lang. Oh, kampanya na sa susunod na linggo, Pipita. Kung magdadasal ka man, isama mo na sana ako na mananalo. May gusto po sana akong sabihin. Uuwi na po ako sa susunod na buwan. Ha? Hindi mo na ba kayang hintayin ng Mayo? Sayang naman kung hindi mo masaksihan ng pagkapanalo ko bilang mayor. Kasi po, baka hindi po ako makaboto sa amin. Baka mawala ang pangalan ko sa listahan. O problema ba yan? Magparehistro ka na. Dito ulit. Kailangan ka pa rin namin dito, Pipita. Lalo na't panahon ng kampanya. Baka pwede mo sanang ipagpaliban ng pag-alis mo bilang kasambahay sa amin. Kahit hanggang matapos lang ang eleksyon. Sige, pwede naman po. Ang dali mong kausap. Salamat, Pipita. Pero, ang tungkol sa sweldo ko po. Walang problema yan. Pero nagmamadali ako ngayon. Inihintay ako ni Mayor. May mahalaga kaming pag-uusapan. Kahit ako, nakakalimutan ko ang tungkol dyan, Pipita. Ako ang may alam tungkol sa sweldo mo na hindi pa rin naibibigay ni Ramon. Ako na rin ang magbabayad ng lahat ng benepisyo mo. Ay, maraming salamat po, madam. O paano ngayon? Kung gusto mong umuwi para makaboto ka, maghahanap ako ng kapalit mo. Ay, nag-usap na po kami ni BC, madam. Kahit hindi na po ako makaboto. Kaya, uwi na lang ako pagkatapos ng eleksyon. Pwede ka namang umuwi para makaboto. Saka ka na lang bumalik. Kailangan daw po ako ni sir sa mismong araw ng eleksyon eh. Kung tungkol yan sa pagpapakain ng mga watcher sa araw ng eleksyon, alam na yan ng mga coordinator. Nangako na po ako kay BC. At kailangan kong panindigan yon. Gusto daw niyang makita ako sa panahon ng kanyang pagkapanalo. Ano ba talaga si Sir? Mag-uumpisa na ang kampanya. Hindi pa rin niya tinutupad ang mga pangako niya. Umasa na lang tayo. Malaki ang kailangan niyang pera para sa eleksyon.
Ilang milyon kayang inihahanda niya para bumili ng boto? Baka naman sa atin manggagaling yun. Baka ang sweldo natin ngayong buwan ang ilalabas niya para dyan. Ang importante sa atin ay ang pagtaas ng sweldo natin, Dalisay. Oh, kumusta na kayo? Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga. Oh, salamat. Pero, kandidato pa lang ako. Sana wag niyo akong kalimutan. Dahil kapag nanalo ako, kayo agad ang uunahin ko. Ay, mabuti po kung ganon, Mayor. Pero may nalimutan ka na. Wala na yung laman o sarsa ng kare-kare. Sinasabi ko na naman. Lahat ng kandidato para sa konseho ay nakapagsalita na. Tapos na rin magsalita ang abogadong babae na tumatakbong bisi, Mayor. Susunod na si boss na magsasalita. Mayor ang sabihin mo. Ha? Baka siya raw kasi ang mananalo. Siya rin lang naman ang nagkakalat ng balitang yan. Ang galing niya lang mangako. Halos gusto ko na siyang batuhin ng pusa habang nagsasalita siya sa harap. Ang daming tao. Baka may magsumbong pa sa'yo. Ipahiya ka pa. Naiinis ako. 3 araw na lang, eleksyon na. Hindi pa rin niya tinutupad ang kanyang mga pangako. Ano pa bang magagawa natin? Baka naman tuparin niya ang pangako kung mananalo siyang mayor. Baka makalimot na naman siya. Kaya dapat siguraduhin natin hindi siya manalo. Ito yun, pwedeng in. Lucrecia, ikok talat yun. Sikan, mensway. Bakit ka lalabas ngayong araw ng eleksyon, Ramon? Hindi ka pa ba maliligo para makaboto tayo agad? Maaga pa naman. Kakausapin ko lang si Mayor dahil may problema. Binayaran daw ng mga kalaban kagabi ang ilang %. Eleksyon na talaga. Ay, pero may magagawa ka pa ba ngayon? Ay, iwan ko. Baka mauna na akong buboto. Ipatawag mo na lang si Pedro para siya ang magmaniho para sa iyo. Malapit lang naman ang paaralang pagbobotohan. At nariyan pa si Pipita na pwedeng magmaneho sa akin kung sakali. Sabi ko nga sino ba yung bumubisina? Ikaw pala, Pedro. Bakit na naman? Nalimutan mo bang araw ng halalan ngayon, Dalisay? Bakit ko naman kakalimutan? Hanggang alas 7 pa ng gabi ang butuhan. Matatagalan ka pa. Halika, sabay na tayong pumunta. Anong sabay ang sinasabi mo dyan? Magkaiba tayo ng pagbobotohang paaralan. Ano naman ngayon? Sumama ka na lang. May ibinigay silang pamasahe. Bibigyan kita. Isakay mo na lang ako. Bigyan mo na rin ako ng pamasahe. Hindi mo ba naiintindihan? Nakakuha ako ng pera mula sa kalaban ni Boss Ramon. 7,000 bawat butante. Kinuhanan ko na rin ang mga kamag-anak mo. Bakit mo kami isinama? Dinadamay mo pa kami. Kapal ng mukha mo. Ha? Kung malaman ito ni Boss, magagalit yun. Dapat si Madam Lucrecia ang kinahihiya mo dahil siya ang mabait. Lagpas alas 10 na, kamuto. Pero marami pa rin tao sa bahay ng kakilala ko. Hinihintay siguro nilang resulta ng eleksyon. Ano bang balita? Kinakabahan daw si Sir Ramon.
Kaya hindi siya makaalis-alis. Ay, ganyan talagang politiko. O politika. Sabi ko nga ba dapat umuwi ka na dito. Kinausap kasi ako ni Bisi Mayor na ipagpaliban ko ang pag-alis ko bilang katulong nila. Baka sa susunod na linggo na lang ang uwi ko. Baka naman hanggang matapos pang Hunyo ang pananatili mo yan. At hintayin mo pang manumpa siyang mananalo. Kung mananalo. Hindi naman na siguro, Kamuto. Baka naman may iba pa akong pupuntahan para maging kasambahay. Huwag ka munang magsalita, Lucrecia. Baka ito na ang tawag na hinihintay ko. Hello? Ha? Naku! Nanalo ako? Ako na ang mayor? Oh, Diyos ko, salamat. Narinig mo, Lucrecia? Nanalo ako! Di mabuti kung ganun, Ramon. Sana ay galingan mo ang panunungkulan mo. Grabe ang kaba ko. Kahit pa may third wave ng mga kalaban, ako pa rin ang tinangay ng pinakamalakas na alon. Pinabati ko pa kayo, Mayor. Salamat, Pipida. Kakausapin ko ang catering service. Magpapahanda ako ng bilang selebrasyon ng pagkapanalo ko. Sabi ko nga, Ramon. Lalo na para sa mga empleyado mo. Salbahe lang talagang si Pedro. Nalaman ko na siya pala ang nagtulak sa mga kapwa-empleyado na tumanggap ng pera mula sa kalaban. Pero tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa kanila. Mayor, baka pwede na rin po akong magpaalam. Hindi ka pa pwedeng umalis, Pipita. Dito ka na tumira para makapagrehistro ka. At sa susunod, ikaw pa nadagdag ng buboto sa akin. Ano po? Diyan nagwawakas ang isang linggong kwento natin dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Liti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.